Another JK morning to everyone. I'm Eric Permejo from JK Capital Finance Incorporated. So, kumusta ang ating mga loan consultant, partner agency, mga aspirant loan consultant natin, at yung mga nanonood dyan na nadaanan ng content na to, isang magandang araw sa inyo. So, another episode from JK Talks. Pag-uusapan natin ngayon is all about logical process of selling. Napakahalaga nito sa mga taong under ng sales o sa mga business owner na nanonood ngayon kasi mahalaga guided tayo kung sino ba yung mga tamang tao na dapat natin kausapin at the same times paano tayo nakakapag-close ng sales sa kanila. Okay, so proceed na tayo. Okay? So number one step ng logical process of selling is number one, prospecting. Yan. Napakahalaga na alam mo, kilala mo kung sino yung target market mo. Lahat ng negosyo, merong tinatawag na target market. Okay? So, dito sa JK Capital, ang target market natin is business owners. Under po dapat siya ng small, medium enterprises. So, kung may mga kliyente kayo na encounter na under ng microfinance, so hayaan natin siya sa mga institusyon na humahawak ng microfinancing. Okay? So, focus lang tayo uh, from wide range of market, focus tayo sa narrow. So, very specific tayo, SMEs lang tayo mag-focus. Okay? Pangalawa is build rapport o building rapport. Makapag-establish tayo ng good relationship, engagement sa ating mga nakilala kasi hindi natin alam kung kailan natin sila kakailanganin at di rin natin alam kung kailan nila tayo kailangan. So, focus tayo kung paano tayo makakapag-penetrate sa mga nakakausap natin. Lagi nating tatandaan na ang yung network is your net worth. Okay, so show up sa anumang gatherings na naroon ka, huwag kang uupo lang sa sulok, so makipagkilala ka kasi mahalaga yan sa isang taong under ng sales o sa isang business owner. Walang nagtagumpay na business owner na walang network. Okay? So, establish. Pero ang pag-establish kasi ng gantong klase ng relationship, hindi naman overnight yan. Nakilala mo ngayon, okay na kayo, so hindi pa pwedeng a month, a week, next 1 year, kasi hindi mo alam kung kailan talaga mag-yes sa'yo yung kliyente. So, ang pinakamahalaga lang dyan, nakapenetrate ka sa kanya, nakausap mo siya, at unti-unti nakikilala mo yung kliyente mo. Okay? And then, after that, okay na yung relationship nyo, focus ka sa number 3, ito yung ask the right questions. Kasi kung okay na yung relationship nyo, bilang client, marunong ka makinig, so makakapagtanong ka rin kung ano ba talaga yung pangangailangan ng kliyente. Malay mo, kailangan pala niya ng loan, business loan, kailangan niya pala ng car loan, kailangan niya pala ng bahay, di ba? Kailangan pala niya ng capital, so kailangan niya pala ng serbisyo mo, kung ano man yung product na binibenta mo. So, alam mo kung paano ipipitch yun kasi nakinig ka sa kanya. Okay? Sinusunod mo yung process na ginagawa mo para mas lalo mong maintindihan ang pangangailangan ng kliyente. Okay? So, pag okay na yan, number 4 tayo, yung tinatawag nating presentation. So, mahalaga na ma-present mo, ma-demo mo kung ano yung product na meron ka o ano yung value o services na pwede mong i-share sa kliyente natin. So, mahalaga yan. Kaya lang, mainam na master mo talaga yung product mo. Kasi ang kasunod niya, number 5 is objection. So maraming questions, maraming tanong, i-compare ka yung produkto mo sa produkto ng ibang company, yung packaging mo, yung quality ng product mo. Yan. Sa loan naman, papasok dyan yung processing fee, appraisal fee, papasok dyan yung CI fee, papasok dyan yung mga other fees. So, minsan, pababaan kayo, pagandahan, pabilisan. So, depende kung paano mo sasagutin yan, yung mga objection na yan. Pero sabi ko nga, maging totoo ka lang, huwag kang gumawa ng script, sabihin mo lang kung ano talaga yung features at ano yung kaya lang i-offer ng company natin. Kasi kung tapat ka sa kliyente, hindi mo exaggerate yung mga kinikwento mo sa kanya, mas mag-yes sa'yo yung client. Okay? And then, syempre, kapag nasagot mo yan, yan yung trigger point na masasabi natin, pwede mong i-close yung sales sa oras na yan. Which is, number 6. Okay? Closing the sales or close the sales. Kapag na-close mo na yan, maintain mo lang yung relationship. So, habang si client ay nagbabayad ng kanyang payment sa loan niya, example, sa loan yung product na inavail ni client, establish mo lang siya. Kumustahin mo lang siya, kahit hindi siya maglo-loan, kumustahin mo lang. Hanggang sa mag-renew siya. Okay, di ba? And then, the last steps is number 7, resale or ask referral. So, kapag maganda ang serbisyo mo, tandaan mo lagi, mismong yung kliyente na magbibigay sa iyo ng referral at pwede na rin siya na rin na magkwento kung ano yung experience niya
example sa JK Capital Finance or so anumang company na dinadala mo at ano yung produkto na ino-offer mo sa kanya. So, napakahalaga niyan. Okay? So, sana itong topic na to is may napulot kayong magandang value at saka key takeaways bago ko matapos tong video na to. So, magkaroon lang tayo ng konting summary. So, number 1 is prospecting. Pangalawa is building rapport. Pangatlo is ask the right questions. Pang-apat is presentation. Number 5 is objection. Number 6 is close the sales. And number 7 is resale. So, mahalaga na napapanatili natin yung kliyente sa organization natin or sa company kung saan nakakapag-offer ka ng magandang klase ng serbisyo o produkto. Okay? So, kung nakaabot ka sa ganitong content at sa puntong ito, paki-share, like, follow naman yung ating page at para makita rin ng mga tamang tao yung ating content at ma-share din nila sa iba. So, hanggang sa muli, maraming salamat. God bless you.